Kung may budget kang around 16,000 pesos, malamang isa ka rin sa mga nalilito kung anong phone ang sulit bilhin. Nag-survey kami sa TechYouKnow community kung anong smartphone ang pipiliin nila sa budget na to. At dalawang phone ang paulit-ulit na lumalabas. Ang Poco M8 5G at ang Samsung Galaxy A37 5G. Hindi lang tayo titingin sa specs, pag-uusapan natin kung paano sila nagkaiba sa daily use para mas madali kang makapag-decide sa dulo ng video. Kung ikaw yung tipo ng user na ayaw agad mapuno ang storage ng phone, dito pa lang may malaking pagkakaiba na. Sa Poco M8 5G may 256GB storage ka na agad. At kapag kinapos pa, pwede mo pang dagdagan gamit ang microSD card hanggang 1TB. Sa panahon ngayon na puro photos, videos, download at games ang laman ng phone natin, malaking tulong yan kasi hindi ka agad mapipilitan mag-delete ng files. Sa kabilang side naman, ang Samsung Galaxy A37 5G ay 128GB lang at wala na microSD expansion. Again, may mabibili kang mas mataas na storage variant pero hindi na 16,000 pesos. Ang kapalit naman nito, mas maganda ang camera experience sa Samsung. May 50MP camera na may OIS kaya stable ang video at mas consistent ang kuha kahit may movement. Kung mas priority mo ang storage, mas lamang ang Poco. Pero kung photo at videos ang mas mahalaga sa'yo, mas may advantage ang A37. Ngayon naman, kung plano mong gamitin ang phone mo ng 3 hanggang 5 taon, importante rin ang software support. Maganda ang support ng dalawang phone pero lamang ang Samsung dito. Ang M8 5G ay naka-Android 15 kasama ang 4 years Android at 6 years security updates. Practical to kung gusto mong updated pa rin ang phone mo kahit tumagal na. Pero ang A37 5G ay Android 16 agad at 6 major Android updates. Ibig sabihin, mas matagal bago ito mapag-iwanan pagdating sa bagong Android features at security improvements. Kaya kung long-term ownership ang iniisip mo, mas lamang ang Galaxy. Pero kung sapat na sa'yo ang ilang taon ng update, solid option pa rin ang Poco. Kung araw-araw kang nanonood ng videos, nag-i-scroll sa social media o mahilig maglaro, display ang isa sa pinakamapapansin mo. Well, parehong AMOLED at 120Hz ang dalawang phone kaya parehong smooth gamitin sa Facebook, TikTok, YouTube at everyday apps. Sa Poco, mas mataas ang peak brightness kaya mas madali itong makita kapag nasa labas ka. Sa Samsung, Super AMOLED naman ang gamit kaya mas buhay ang kulay. Dagdag pa rito ang eSIM support kaya convenient para sa mga gustong gumamit ng dalawang network nang hindi nagpapalit ng physical SIM or madalas ka mag-travel abroad. Kung importante sa iyo ang AMOLED screen at eSIM support para mas flexible ang paggamit ng dalawang network, Galaxy ang lamang. Pero kung madalas kang nasa labas at kailangan mo ng maliwanag na display, may edge naman ang Poco. Okay, bago ka bumili, mas importante munang malaman kung sino talaga ang target user ng bawat phone. Ang downside ng Poco M8 5G ay wala tong OIS. Meaning kung mahilig ka mag-video habang naglalakad, mas kailangan mong maging steady o gumamit ng tripod para stable ang kuha. Samantalang sa Galaxy A37, ang compromise naman ay 128GB lang ang storage at wala ng microSD slot. Kaya kapag mahilig kang mag-record ng videos o mag-download ng maraming files, mas mabilis tong mapupuno. Kaya kung gusto mo ng mas malaking storage, expandable memory at magandang AMOLED display para sa everyday use, mas practical ang M8 5G. Pero kung mas priority mo ang camera, longer software support, Super AMOLED display at eSIM, mas bagay sa'yo ang Galaxy A37 5G. Parehong maganda ang dalawang phone pero magkaiba ng target market. Sa budget na around 16,000 pesos, walang iisang sagot. Ang tamang phone ay depende sa kung ano talaga ang mas madalas mong gawin araw-araw. Kaya lagi mong tandaan, the best phone isn't the most expensive. It's the one that fits your everyday life. Kung gusto mo ng buyer guides bago bumili ng gadget, mag-subscribe ka sa TechYouKnow.